So, sa hindi pa ako nagkuan, pagkatapos ng kuan, pag-withdraw na namin, no, may chopper na. Chopper na ginaganon-ganon yung kuan, yung anong tawag doon, sir, sa malaking armas? M60, ini-strapping kayo ng chopper. Medyo 60, ano yun? 60 or 50 ba or 60? 60. 60. Yung malaki na kuan, sir, na ini-sprayan yung kuan, yung Tagaytay na plano namin na dadaanan. Doon wala kami natuloy doon kasi may kuan na nakakuan. So, doon, sir, para akong nawalan ng kuan, nawalan ng buhay. Kasi first time ko rin na maka-encounter ng kuan. Itong dinala namin na pasyente ba? Yung pasyente na dinala namin, sir, dala-dala pa rin namin, sir. Yung isa. Pero yung dalawa, wala na, iniwan na namin sa kuan. Linibing namin taga dito. Ang babaw naman ng paglilibing. Mabaw lang. Kasi wala ka ng time na magkuan pa. Kasi habang naglilibing kami, sir, doon na rakrakan ang kuan. Sumusunod sa'yo. Parang kuan. Parang mais na itatanim ba sa... Ganon? Oo, ganon. So, naranasan ko talaga. Sabi ko, mahirap pala mag-NPA. So, doon, sir, na-realize ko talaga na ito talaga ang buhay ng NPA pala. Sabi ko, akala ko ba, kuan lang, simple lang ang kuan. Doon sa pagbakbakan pa lang, okay. Doon na sa pag-withdraw mo ang sobrang pinakamahirap. Kasi hindi mo alam kung ano ang madadaanan mo. Kung ang kalaban na ba ang nandun sa kuan mo, tapos, sugapa mo or kuan, or ano ba talaga yung maabutan mo dyan sa kuan habang nag-kuan ka, nag-withdraw ka. So, mahirap talaga. So, doon ko na kuan talaga na habang nagkukuan yung chopper, nagpapaputok yung chopper, mahirap. So kami kuan yung mga kasamahan namin, nagtatago sa kuan doon ako nakagatan ng kuan ng ahas. Yung ahas na kuan yung sawa. Doon. Walang alam yung kasama ko kasi nakatago din siya sa likod ng kuan ng kahoy na malaki. Ako nakuan ako sa bangin. Nalaglag ako sa bangin. Kaya ito, kinagat ng kuan. Nawalan ako ng kuan, sir, mga 30 minutes, mga ilang minutes kaya to. Habang yung kuan, sir, ito, sir. Nakagat ng ahas? Nakagat ng ahas. Nagtatago ako ng kuan ng kahoy. Dahil ini-strapping kayo ng helicopter? Dahil ini-strapping ako ng kahoy. Yung mga kasamahan ko, sir, wala silang alam na kinagat ako ng ahas. Dahil sa katakutan ng kuan, dahil sa sobrang takot na ang iniisip ko kasi yung kuan, yung chopper, yung kuan, yung tropa na sumunod sa amin na kuan, nagpapaputok. Kasi talagang talaga kayo, nasundan kayo. Kasi buhay pa si Litay, yung mother ni Piyot. Yan ako yung nagligtas sa buhay niya, sir. Isa siya sa... Sige, go lang. Yes, ito. Isa siya sa kuan, sir. Kaya kahit saan kami magtagpo ng matanda na yun, sabi niya, kung wala talaga si Maui, patay na ako ngayon. Bakit? Paano mo ginawa yun? Nakuan siya, sir, na siyempre, medical yun. Tapos, yung pusil ng mga namatay, sir, nandun na sa kuan, binigay na siya mga kuan, pero isa siya na naka-receive sa kuan, ng armas ng isang kuan. Ngayon, sir, ganyan ang bangin. Tumalon siya sa bangin, sir, na anong tawag doon sa kuan, na nakuan siya nung kuan sa mga kahoy, na naligpitan yung kuan niya. Tapos yung armas niya na ganun sa kuan, tapos natalian sa kuan sa kahoy dito sa hawak niya. Swerte siya. Swerte. Kaya nakuan na siya, sir, na anong tawag doon sa nabitay sa Bisaya. Nabitay. Bitin. Anong tawag doon sa yung hiniktan ba na parang ginakuan? Nabitay. Nabitay siya. Nabitay siya, kaya sigaw na sigaw siya. Tabang, mamatay na ako, sabi niya. Sabi ko, parang si kuan yun. Pero wala na, nakauna na ako doon sa kuan. Wala pa yung kuan, wala pa yung chopper. Kuan pa, tropa pa yung magkuan sa amin. Papaputok sa amin. Nakakuan man siya, nakatumbling siya sa kuan bag. Ganyan ang purma ng kuan, sir.
may mga kahoy-kahoy dyan sa gilid ng sap ng river ng Mangani talaga. Oh, doon kami nagkuan, doon kami nag-withdraw. So, doon siya nahiktan siya sa kahoy, doon siya nangayo ng tulong, ako yung nag-rescue sa kanya. Rescue ko siya, buwan ko siya, tapos kinuha ko yung armas niya, hinila ko siya, dagan na. Pero wala na, dagan na. Nagkuan na kami pero na-rescue ko siya. So, nakuan siya. Sabi niya, ikaw yung naka-rescue sa akin. Pag wala, siguro ka. Pero paparating niya yung kuan. Mga Alamara, sir. Mga Alamara forces. Oh. Ang Alamara ay Bagani. mga Bagani. Oh. Yan yung mga tribo na kasama ng military na tumutugis Yes, sa mga sir. NPA. Matatapang din, sir. Oh. Yun ang na-encounter din ng mga matatapang na mga manubo. Pero ikaw noon, kinagat ka ng Wala pa, sir. Pagkakuan na, sir, widow kami. Pasubay na kami ng kuan, ng river ng kuan. Pagdating namin doon sa kuan, malawak na maisan. Doon na, dumating na yung kuan, chopper. Doon na napapaputok na yung chopper. At hanggang sa kuan na, napapababa ng chopper. Dito nakarinig ako ng putok ng chopper. Iba sa nung putok sa kuan, nung mga ibang mga armas. Airport, sir, kasi masakit ano bang yung... diferensya? Yes, sir. Anong diferensya ng putok? Iba. Parang kuan talaga, parang tagingting na wala ka nang ibang patutunguhan ba, patay na patay ka na dyan sa kuan. Ganun ba? Yun yung effect ng chopper sa inyo? Kasi iba talaga eh. Sabi ko, ito na ang kuan, dito talaga. Kasi iba ang putok ng mga armas, boom, boom, iba. Kasi yung kuan, masakit yung putok. Ito talaga ang kuan. Mamamatay talaga ng taong to. Pagdagan namin, doon ako sa kuan, may kahoy na malaki. Doon ako nalaglag ako sa bangin. Pagkalaglag ko sa bangin, wala na akong malay. Yung nasakyan ko na kuan pala, ahas na sawa na malaki. Pagka kuan, sir, pag kinagat yung paa ko, ito, kinagat. Pagka kuan, ito yung kinagat, sir. Kinagat talaga ng ahas. Pagka kagat, sir, wala na akong malay. Nawala na ako ng kahit yung chopper, wala na akong malay. Nakahiga ako doon sa kuan. May isang kuan na nakabantay sa akin, si Ramon ang pangalan. Grabe. Ano namin yun? Team leader. Team leader namin yun, si Ramon. Pagtingin ni Ramon, nakahiga na ako doon sa bangin. Sabi niya natamaan na daw ako ng bala. Pero hindi pala. Ahas yung na-encounter ko. Nag-jab, nagkuan siya, nag-pruntrol siya. Kinuha ako doon sa kuan. Sabi, ang pangalan ko kasi doon, sir, Bamir ang kuan ko, codename ko. Okay. Bamir kasi. Si Bamir. Isip-isip ko yan yung kuan. Iniisip-isip ko na yung, hindi pa ako sumali sa grupo ni kuan. Iniisip-isip ko na yung kuan. Sabi ko, ano kaya magandang pangalan? Yung pang matagalan na kuan ba na. Okay. Bamir, napaano ka? Subat. Ganon ko ni kuan. Kasi nakatulog ka talaga. Nahulog na kuan na talaga ako. Sabi, kuan, kung hindi to, na-explinter o kuan. Sabi niya. Hindi naman niya alam na ahas. Hindi niya alam na ahas na ang kuan. Pero wala na ang ahas na tandayan sa pa ako doon sa kuan. Naka-kuan ko sa kuan. Sa bangin. Sabi niya, Bamir. Pagkuan na, kay, ang chopper, naigo ka. Saba kayo siya, baka team leader. Team leader na mo. Team leader naman siya. Sige, ganun siya. Pero na. Dito, nakamalay na ako. Nakakuha na ako na, uy, ikaw pala. Nakasabi pa ako na, naibitin. Kinagat ako ng bitin. Bitin, ahas, sawa. Ahas, doon na, sir, nakapansin na siya na, pag gano'n niya, gihila ko niya, may kuan talaga, bitin na kuan, malaki na sawa. Iniwan lang namin, sir. Kuan ako ni kuan, Ramon. Hindi, buti hindi ka inikot-ikutan ng sawa. Wala lang, sir. Pagka kuan, sir, kaya kuan ko yun, nadulasan ko yung kuan, likuran ng sawa. Pag kinagat sa akin, sir, pumasok na doon sa lungga niya. Sa lungga niya. Malawak na kuan, pero makikita mo lang doon sa kuan. Tapos yung ikog sa sawa na taga rito, hindi pa naubos, nakapasok doon sa kuan. Yun ang nakikita ni Ramon. Sawa pala to. Wala na, kinagat ka ng bitin. Let's go.
Okay, yung kwento. Bitin! Pero wala na. 2 beses lang siya nabi niya na, bitin! Putok! Binalik na naman kami sa kwan kay, Pamir, hapa! Ang kwan, helicopter ba? Yes. Kwan pa, street pa yung kwan. Magandang kwan, sir. Kwan, sir, ikwento. Pero pag sa actual ka, wala. Para kang kwan ba? Para kang kanang taong kwan. Anong tawag doon? Yung taong walang buhay ba na nagkuan? Naglalaro ng kuan. Walang kamatayan. Pero talaga, takot talaga kayo. Talagang takot, sir. Talagang takot na takot. Kaya bihinila ako ni Ramon kasi kung hindi ako niya hilain, ang kuan talaga parang mais nga itatanim. Yung maigo ng kuan. Ng chopper. So, ganun yung kuan ng chopper. Habang yung mga kasama namin si Dato Mambuto na father ng kuan, commander ng unit namin, Andoy ang tawag doon sa unit namin, Andoy. Andoy, Basil, Andoy Company, Basil Company, parang Bravo rin, Alpha, mga ganun. So Andoy ang tawag namin sa aming kuan. Ang napasukan ko na kuan, yung pinaka, kung sa kuan pa, pinaka-abantiro na kuan. Panggera. Abantero. Abantero, yun yung pinaka-striker nila, attacker nila. Yun ang Andoy Company. Andoy Company is grupo ni Bugsong. Doon siya naglubog. Doon ako nakapasok sa kanila. Mahirap ang kuan nila kasi palaging alerto eh. Alas 3 pa lang sa kadla kuan sa anong tawag doon sa kadlawon? Kaadlawon. Araw-araw? Yung alas 3 ng kuan, yung alas 3 yung mag-umaga pa lang. 3 PM ganun. So tapos, naka-ano kayo? Naka-SOP na. Naka-alerto na. Wala nang lumakad-lakad dyan sa kuan. Ang maglalakad lang dyan yung magkuan ng kuan. Magpukaw ng mga kasamahan. Authorized. So yun, sir, at naranasan ko na sobrang hirap pala, no? Kung ganito na lang ang ipapatuloy ko dati na, at nasabi ko, sobrang hirap pala, no? Kung ganito na lang ang gagawin ko sa kuan ko, pangarap ko. So, pagkatapos, na-rescue ako ni Ramon, isa rin siya na naka-rescue rin sa akin, at nabuhay ako ngayon. So, doon siya sa Bukidnon ngayon, nagkuan na rin siya, mag-uuma na, nag-surrender na rin. Nag-surrender na rin. Pag nakikita ko siya, mag-kuan talaga ako sa kanya na thank you. Hindi, na-rescue na paano? Nag-surrender na rin sa kuan, sir. Ay ako, sa pagkakuan, na-rescue ako, tinago na niya ako sa kuan sa kahoy na malaki. Doon na kami nag-cover sa kuan kahoy. Hanggang sa natapos yung kuan. Natapos yung chopper, bumalik na sa Davao ata. Ano, sir? So, pagkakuan na, sir, nagsubay na kami ng kuan hanggang sa nakarating kami sa Talaingod. Bumalik kami sa Talaingod at dyan na tinatambalan yung kuan, ginamutan yung nasamaran na naigo sa sarili niya na kuan, sarili niya na armas. Yung kuan, nasugatan na si Bubong. Ikaw noon, parang trauma ka pa rin o nalampasan? Trauma pa rin, sir. 1 month ang trauma ko doon. Noon. 1 month ang trauma ko. Kinagat pa ako ng ahas at ang ayaw ko na talagang balikan, sabi ko talaga, ang pinapromise ko na ayaw ko na talagang balikan yung helicopter. Kasi sobrang nakaka-trauma talaga. Pag nakarinig ka ng putok ng kuan, ng 60, galing helicopter, chopper ang magkuan sa'yo. Ang hirap pa naman mag-cover. Hirap, sir, wala ka talagang magagawa eh, kahit papaano. Mahirap kalabanin ang kuan, helicopter. Sabi ko, ito lang talaga ang pinapanumpa ko sa sarili ko na ayaw ko nang balikan ang kuan, helicopter na kuan, kalabanin. Okay lang yung tao-tao lang sa kuan na kuan. Wag lang yung kuan. Magkatapat lang kayo noon eh, di ba? Parehas lang tayo ba na kuan. Pero yung helicopter, mahirap. So, ito, sir, hanggang sa umuwi ako sa Nalubas, sa pagkatapos noon, yun, nag-program ako na umuwi. So, yun, pinayagan nila ako hanggang sa hindi na ako bumalik sa kanila.
So wala na silang magawa na hindi na ako bumalik kasi pinaprangkan ko na sa kanila na ayaw kong mapatuloy ang buhay kong ganyan. Na problema yung mga pamilya ko na ganyan lang ang patutunguhan ko. So, sabi ko, okay lang kung kuwan sana, okay lang kung dito lang ako sa labas na kuwan, trabaho. Kaya binigyan nila ako ng trabaho. Yun na. Nag-full time na ako sa organizer. Yun ang pangalan ng organisasyon namin ay Kabataan Makabayan. So, kinuha ako nila ng Kabataan Makabayan kahit saan-saan na mga activity sa Davao, sa Maynila, sa mga lakbayanis na kuan, isa ako doon sa magmamanage ng mga tao kung paano na kuan sila, ganito ang gagawin natin. Sige, isample mo yung aktibidades mo na gano'n na Kabataan Makabayan ka na. Ang Kabataan Makabayan ay ang ginawa namin doon ay nagkakandak ako ng mga seminar ng kabataan galing barangays or mga sityo na ito ang gagawin natin, mag-organize ako ng mga kabataan na suportahan natin ang Partido Komunista or suportahan natin ang mga party list, suportahan natin ang Anak Pawis kung pwede man sa inyo sumali kayo sa armadong pakibisog para mas lalong matibay ang ating pakikibaka. So yun, naging mundo mo yun pala. Ilang taong ka yun ang naging mundo mo? Yung naging mundo ko, sir, kuan na. Mag-19 hanggang kuan. Mag-19 hanggang 24. So 5 years ka na... Ay, di, kuan. Ang naging mundo ko, kay simula man ako nung kuan, nung part na yung pagkuan ko, pag sumali ng armado. 5 years kasama yun? Ay, hindi pa, sir. Ang pagkuan ko ng 1 year man ako sa kuan. Sa armado. Tapos nag-stop ako sa kuan, nag-stop ako sa armado, doon na nagsisimula na yung kuan na pinatawag din ako ng commander ng kuan ni Angkulo. Sabi niya, doon ka na lang sa white area para mas malawak ang kuan natin. Tapos ikaw yung magda-direct sa amin kung sa ano ang mga gagawain natin para sa mga iba't ibang kuan, mga gawain na sektor. So, in-enjoy mo na yon. In-enjoy ko na, sir. Pagkatapos ginamit nila ako sa kuan, Kabataan Makabayan, yan ang trabaho ko. So, hanggang sa nawanted pa ako ng Talaingod. Dito sa bayan ng Talaingod hanggang sa Bukidnon. Dahil yung mga na-recruit ko dati na nag-ENPE, bumalik na sa gobyerno. Pagbalik nila sa gobyerno, ako na yung sinisiraan po nila. Ito yung nagre-recruit sa amin. So ito ang malakas sa kanila ngayon. Kaya hulihin nyo to or patayin. Mga ganyan. Yun. So ako, dahil sa mga usap-usapan sa mga tao sa Talaingod, kahit yung mga kamag-anak ko lang din sa Talaingod, natatakot na ako. Ayaw ko nang mapakita sa kanila. Nagtatago na ako doon sa Luzon, tatago na ako doon sa Davao City, dyan sa Haran. Mga ganyan na, sir, ang naranasan ko. So, kasi talagang alam mong delikado ka na. Alam ko na delikado na ako. So, hanggang sa ilang kuan, nag-stay na ako sa 6 years ang kuan, talagang kung kuan yung simula ng kuan talaga. Pagka tapos ng 2000 kuan na 2017, sabi ko ipatuloy ko muna yung kuan pag-aral ko, tapusin ko lang yung 2 years. Bumalik ako sa CTCSM sa kanilang paaralan. Bumalik ako doon pero ganun pa rin ang ginagawa ko. Umaakyat pa rin ako sa bundok. Nag-organize pa rin. Ganun. Ganun ang ginagawa ko. While study, nagakuan. Pero hindi pa ako masyadong wanted. So, hanggang sa natapos ko yung 2 years ng senior high dyan sa Tagum City. Sa Mako, Compostela Valley. Dyan tinayo yung kuan.
So natapos ko, sabi ko pumunta na ako ng Haran. Nagpapaabot naman ako sa kanila. Bye, doon naman ako sa Haran mag-stay. At para ma-manage natin yung mga kuan natin doon. At sila na rin yung nagkuan sa akin na doon ka na lang para matulungan din yung mga backwit doon sa Haran. So yun, yung naging security ka na doon? Yes, sir. So yung mga backwit doon sa Haran ay isa yung mga parents ko. Ganon? Mga kamag-anak ko nandoon na sa Haran. Kasi dati kasi, sir, magulo na magulo talaga dito sa Talaingod. Sa Talaingod. Gaano kagulo? Ang Talaingod dati kasi, sir, 2013 hanggang 2016, 2017, marami yung mga pamilya rin ng mga NPA. Marami rin yung mga nagsusurrender sa gobyerno na galing sa NPA. Kaya sila ang siraan. Hanggang sa magkuan sila, mag-away-away. Kaya magulo sa Talaingod. Hanggang sa ilan ang namatay sa gira sa Talaingod na mga tribo. Batok tribo to tribo. Ganon. Yes, sir. Yung Bagani na tribo tapos versus yung mga versus NPA. mga NPA na tribo. Pero isa lang sila na kumbaga pamilya. Ganyan ang sitwasyon dati sa Talaingod. Na isang pamilya lang sila, may ilang members sila na NPA, may ilang nagbagani. Ganito, sir. Kaya sobrang hirap, no? So, yan ang pangyayari dati sa Talaingod. 2013, 2017. So, magkakandak pa nga sila ng kanang traditional na strategy to patayan. Kanang tinatawag namin na pangayaw. Paano yun? Pangayaw. Pag nalalaman ka na pagunit ka sa nagpahawak ka ng grupo ko sa NPA, patayin ka ng ng kasamahan mo na tribo na walang dala na armas na yung pangayaw lang. Yung gawa-gawa lang na armas sa mga tribo. Mga itak, mga ano yun, yung ano yun? Mga ganyan, sir. So, hanggang sa doon na ako sa Haran, sir, at isa na ako na nagsusupervise sa mga tao na nagtulong o ano ang may mga kasi isang business na pinuntahan ni gobernador na pinapasukan ng mga tropa yung Haran. So doon nagulo kami doon. At ako noon, active pa ako doon sa loob na tumutulong sa mga tao. So isa ako sa ini-interview doon sa na bakit ganyan ang ginawa ng gobyerno, bakit wala man kaming ginawa na sa gobyerno, bakit mga ganun na sir. So sa hindi nagtatagal, sir, 2020 bumalik na ako sa Talaingod. So sasabihin ko pala may pamilya na pala ako, sir. Noon nag-asawa ka na. Kailan ka nag-asawa? Na nung nandoon na ako sa Haran, may Asang bayan bang Haran? Bayan Davao City, malapit sa Brookingshire, Davao City. Diyan sa Brookingshire na, tapad lang. So 2020 nandoon na ako sa Haran sa pero ganun pa rin ang trabaho ko ng organizer. So yung ko, yung girlfriend ko na lumad pa rin, taga Talaingod pa rin, na kung kilala mo si Dato Gibang Apuga, yung pinakasikat na dating leader ng Salumpungan Tatanuig Kanugon, na siya ang nakikibaka sa tribong sa Pantarm Range. Hanggang sa nakapasok yung mga rebels. So doon hanggang sa nagiging kalibin ko na yung girlfriend ko, at nakaanak kami ng isa. Doon lang kami sa Haran. At inisip-isip ko, sabi ko, bumalik kaya ako doon sa bundok, no? Kasi mahirap na COVID kasi yun eh. Mahirap ang buhay. So sabi ko, babalikan ko naman yung karanasan ko na hanggang sa nagtrabaho ako ng construction sa Davao City, sa Agdao.
hindi gaano ka easy ang kuan pala. Ang trabaho ng construction, sobrang napakahirap. Mas Sabi mahirap. ko, kung mahirap nag-NP ako, sobrang mahirap Mas din mahirap pala ito. sa construction. Oo. Kasi sir, buong araw ka magbilad ng init, tapos wala ka pang pagbili ng kuan. Kasi pagsisimula mo pa lang sa introduction pa lang sa trabaho mo, wala ka pang pocket money. Tapos doon ka na sa kuan. Pero may pamilya ka na noon. May pamilya na ako, sir. So, sobrang napakahirap. 2 weeks lang ang pagtiis ko noon. Hindi ko makaya kasi yung kuan ko, yung balat ko ng kuan. Gasgas sa kainit. So, yun sir, nag-stop naman ako, bumalik ako sa Aran. Sabi ko, bumalik kaya ako sa NPA. Sabi ko, wala naman akong patutungan kasi wanted na ako sa kuan. Sabi ng mga tao, wanted ka na. Huwag ka nang bumalik dito, papatayin ka ng mga tribo mo. Sabi ng mga bakit wanted ka na ng tribo mo? Kasi yung mga tribo ko sir na kuan nauna na sa gobyerno. Samantalang ako, naiwan pa ako sa kuan sir. Mga ganun. Kasi sinisisi rin nila ako. Dahil bakit hindi ako susurrender na yung halos mga kuan nagsusurrender na tapos diyan ka pa eh. Ano ang hinahabol mo sa mga NP na yan? Ano ba talagang ipakuan mo, ipatunayan mo bakit mga ganyan. Which is tama din. Tama din. So siguro kuan lang. Sabi ko ako kasi may prinsipyo kasi ako eh. Hindi ako plastic. Kung ano ang mapapangakuan ko sa kuan, isang tao or grupo man, yun talagang tutuparin ko. Kaya na proud din yung mga leader namin dati sir na ganyan yung kuan. Ganyan ka. Oo, nagpaiwan talaga ako sa harap. Mintras while yung iba na mga mas leader din sumuko. Yung panahon na ni Tatay Diggs. So si Tatay Diggs talaga yung nagpasuko sa inyo? Yes sir, si Tatay Diggs talaga. Kasi yung mahirap ang kuan namin, wala na kaming makunan ng pagkain. Lahat ng mga bank account sa kuan namin sinisirado sa kuan, binabantayan na. Yung mga nag-ooperate sa kabundukan, wala na. Mga tindahan na kuan hinuhold ng mga tropa. Doon kami naghihirap talaga sir. Yun pala Sabi yun. ko wala na. Sabi ko wala na. Pero construction worker ka na noon. So wala sir. Tinatry ko lang naman yung kuan sir, yung construction kasi wala talaga kaming pagkain sa sulod kasi may pamilya na ako. Tapos napakahirap noon ano. Yes sir. Yung asawa ko sir, yung kuan ka-live-in ko, yung partner ko na umiiyak na kasi may bata, wala kaming kahit 20 pesos or kuan pangbili lang man ng kuan. Sabi ko, ito na talaga ang napapala ko. Kung wala ako na convince siguro dati, ngayon sana professional na ako. Hindi ganito ang buhay ko. Pero wala, naiyak ako sa kuan. Gaano kahirap yung may anak ka, kahit 20 pesos wala kang pera? Gaano kahirap yun? Wala kaming panghanap buhay sa loob sa Haran. Mahirap talaga sir kasi inihintay lang namin kung may maghahatid sa amin ng kuan, bigas. Pero siyempre may grupo pa naman kami, may nagbibigay din ng bigas. Bigas or sudan lang, ganun. So sa saping pera, wala na talaga kasi kahit allowance ng mga mas leader, wala na. So yun, naghihirap. So pagka 2021, ito na yung next episode.